Ayan, so hello po at masayang araw po. So, hope na masaya din po ang araw ninyo. So, for today, ayan po. So, i-discuss ko po ulit sa inyo ay by the way pala, ako nga po pala si Jason Billones at BSOA Old Evening Regular Class. Regular Old Evening Class. So, dito po para sa midterm na project or assignment. So, pipili po tayo ng isa lamang po sa mga nai-discuss na subject noong nai-discuss na topic about sa last topic. So, ang napili ko po, ito po is types of synovial joint. So, ang synovial joint, mamaya po i-discuss po natin dahil ang synovial joint is meron po siyang 6 na klase po. So mayroon siyang 6 na uri ng synovial joint. So doon po ay sa bawat isa po ay may natatanging paggalaw. So may iba't ibang ano po 'yan. So ano nga ba ang synovial joint? So synovial joint ay pinakakaraniwang uri ng joint sa ating katawan. So ang mga ito ay kilala bilang diarthrosis na nangangahulugang malayang gumalaw. So ang synovial joints ay mayroong isang joints cavity na puno ng synovial fluid. So na nagsisilbing pampadulas at nagbibigay ng nutrisyon sa cartilago. So so next po ay tatalakayin natin ang 6 na parte ng or uri ng synovial joint. So ano bang natatanging paggalaw ng synovial joint? So una diyan, ayan, so meron po ako ditong hard copy. Ayan. So ito po ang example ng ayan. So first po ay ang ayan, supine joint. So ayan po yung example niya. So actually meron din po dito sa screen. Actually medyo ano lang kasi ayan, so medyo against the light po kasi yung ating camera, so kaya meron din po akong hard copy. Ayan. So plain joint. So ang plain joint po ay ang mga ito ay nasa ibabaw po at mga patag o nasa ibabaw at nagpapahintulot lamang sa mga slide o pag-glide sa pagitan ng mga buto. So halimbawa po ng mga joint ay sa pagitan ng buto ay ang sa pulso po natin at saka sa paa. So yun po, yung sa pulso at sa paa. Ayun po yung ang halimbawa nitong plain joint. So next po natin ay ang second one, hinge joint. So ayan, so papakita ko po sa inyo ang aking hard copy po. Ayan, so ayan po ang example ng hinge joint. So ang mga ito naman ay nagpapahintulot lamang sa paggalaw ng isang direksyon. So tulad ng pagyuko, pag-unat. So ang halimbawa naman nitong hinge joint, ito ay nasa ating mga nasa siko. Ito siko. So at nasa tuhod at nasa ating mga daliri. Ayan. So yan po ang hinge joint. Diyan po matatagpuan ang itong mga ano na ito, itong mga joint na ito. So yan yung parang nagpapagalaw sa ating tuhod at sa ating kaya nakakagalaw itong ating mga kamay, tuhod dahil po diyan. Dahil po dito sa hinge joint. Ayan. So ayan po yung parang itong ano na to, kumbaga pag nagaganon-ganon siya, nagagalaw po. So ayan, so next po natin ay ang pivot joint. Ayan, so pivot joint. Ayan, so ito pong aking example, hard copy po.
ng ating which is pivot ba? Tama. Ayan, so ang mga ito naman ay nagpapahintulot sa pag-ikot ng buto. Ayan, so sa paligid ng isa pang buto. So halimbawa nito ay ang joint sa pagitan ng unang at ikalawang vertebrae sa lieg. So nagbibigay daan din ito sa pag-ikot ng ulo. Ayan, yan ang pivot joint. So next po natin dyan ay ang saddle joint. Ay, ito pa pala yung syndyloid joint. So ellipsoidal joint po ito. Ayan, so ito po yung hard copy na example ng ellipsoidal joint. Ayan, so ang mga ito naman ay nagpapahintulot sa paggalaw sa dalawang direksyon tulad ng pagyuko, pag-unat at pag-angat, so at pagbaba. So halimbawa naman itong ano na ito, ellipsoidal joint. So ay ang pulso at ang mga daliri natin. So ayan. Ayan po. So next natin ay ang panglima. So saddle joint. So ang saddle joint naman ay ayan. Ayan po ang saddle joint. So ang saddle joint naman, ito ay nagpapahintulot sa paggalaw sa daliring dalawang direction. So tulad ng pagyuko, pag-unat at pag-angat. So pagbaba, ngunit may mas malawak na saklaw ng paggalaw. So sa paggalaw kaysa sa doon sa sa condyloid joint. So halimbawa nito ay ang joint base sa hinlalaki, sa ating mga hinlalaki. Ayan. Ayan po sa ating mga, meron din tayong hinlalaki sa ating pa. So last one po ay ang ball socket joint. Ayan po. So ball socket joint naman, ang mga ito ay pinakamalayang gumalaw. So nauri, ito yung pinakamalayang gumalaw na uri ng synovial joint. So nagpapahintulot naman dito ay ang paggalaw ng lahat ng direction. Ayan, direction tulad ng pag-ikot ng at pag-unat ng pag-angat, pag-angat at pagbaba. So halimbawa nito ay balikat, ang ating mga balikat at ang ating mga balakang. So ayan po. So ang bawat uri ng synovial joint ay mahalaga. So ang mahalaga po yung mga papel nitong bawat isa dito sa joint na ito. So sa paggalaw at paggana ng katawan, so ang mga ito ay nagbibigay daan so sa atin sa maglakad, tumakbo, so maglaro at may iba pang mga sa mga sagawa nating mga aktibidad. So kailangan po nating pangalagaan ang ating umiwas po tayo sa mga tulad ng mga hindi maganda sa ating kalusugan. Ayan, so ugaliing mag-ehersisyo, pangalagaan nating kalusugan at ayun po. So huwag tayong maging abusado sa ating katawan. So at dahil diyan, so lagi po tayong kung kaya po natin mag-exercise, so go po, exercise po tayo araw-araw at ayun po, iwasan po natin yung mga nakakasama sa ating kalusugan tulad ng pag-inom kasi meron po yung mga effects sa ating mga joint sa joint na yan. Nagkakaroon po ng effect yan sa bandang dulo, bandang huli, mga rayuma, makakaranas po tayo niyan, mga kung ano-anong sakit. So iwasan po natin, yan lamang po at sana may natutunan kayo. So ito po ay rely na lang po sa last topic na i-discuss na po. So thank you very much and have a good day.